Kapag pinag-uusapan ang kalusugan ng ating kidney, madalas hindi ito nabibigyan ng pansin hanggat hindi lumalabas ang mga seryosong sintomas. Ang creatinine ay isang waste product na normal na nilalabas ng ating katawan sa pamamagitan ng ihi. Pero kapag tumaas ang antas nito sa dugo, kadalasan ay palatandaan ito na mahina na ang kidney at hindi na gumagana ng maayos. Maraming Pilipino ang hindi agad namamalayan na dahan-dahan nang nasisira ang kanilang bato dahil tahimik ang sakit na ito sa mga unang yugto. Kaya mahalaga na maintindihan ang mga senyales na nagsasabing bumabagal na ang trabaho ng kidney para maagapan bago pa humantong sa mas malalang kondisyon gaya ng kidney failure o dialysis. Isa sa mga pinakaunang indikasyon ng mahinang kidney function ay ang biglaang pagbabago sa pag-ihi. Kapag napapansin mong mas madalas kang naihi sa gabi o sobrang konti ng ihi mo, kahit marami kang iniinom, pwedeng senyales ito na hindi na kayang i-filter ng kidney ang dugo ng tama. Ang mga kidney ang responsable sa balanse ng tubig at electrolytes sa katawan. Kaya anumang abnormalidad sa pag-ihi, tulad ng sobrang dilaw, mabula o may halong dugo, ay dapat bantayan. Ang pagkakaroon ng foam o bula sa ihi halimbawa ay indikasyon ng protina na lumalabas kasama ng ihi na normal ay nananatili lang sa dugo. Ito'y malinaw na palatandaan na humihina ang kidney. Bukod sa pagbabago sa ihi, isang senyales din ang pamamaga sa iba't ibang bahagi ng katawan. Karaniwang nakikita ito sa paa, bukong-bukong at mukha. Dahil hindi na maayos na nailalabas ang sobrang tubig at asin, naipon ito sa mga tissues at nagdudulot ng pamamaga. Minsan, mapapansin mong masikip ang sapatos o masikip ang singsing kahit hindi ka naman tumataba. Ang ganitong klase ng pamamanas ay hindi dapat ipagwalang bahala dahil senyales ito ng fluid retention na direktang konektado sa mahinang kidney. Sa maraming pasyente, ito ang unang physical sign na nakikita ng pamilya bago pa man sila makaramdam ng ibang sintomas. Mahalaga ring pansinin kung mabilis kang mapagod o parang lagi kang walang enerhiya. Ang mataas na creatinine ay palatandaan na hindi sapat ang pag-filter ng dugo, kaya hindi natatatanggal ang toxin sa katawan. Ang epekto nito ay madaling pagkahapo, panghihina ng kalamnan, at minsan ay pakiramdam na parang wala kang ganang kumilos. Isa rin itong dahilan kung bakit nagkakaroon ng anemia ang mga may chronic kidney disease. Ang kidney ay gumagawa ng hormone na tinatawag na erythropoietin na tumutulong sa bone marrow para makagawa ng red blood cells. Kapag mahina na ang kidney, bumababa ang paggawa ng hormone na ito at nauuwi sa kakulangan ng dugo. Ang anemia ay nagdudulot ng matinding panghihina, pamumutla at hirap sa paghinga kahit sa kaunting gawain lamang. Isa pang madalas na hindi napapansin ay ang matagal na pangangati ng balat. Kapag hindi na maayos na natatanggal ang waste products sa dugo, naipon ang toxins at nagdudulot ng skin irritation. Ang resulta ay malalang pangangati na minsan ay sinasabayan ng pamumula o pagkakaroon ng parang pantal. Ang pangangati na dulot ng kidney problem ay hindi basta nawawala sa simpleng lotion o antihistamine dahil ugat nito ay internal imbalance. Kadalasan, ito ay indikasyon ng sobrang phosphorus sa dugo na hindi na nafi-filter na maayos na mahina na kidney. Kapag hindi naagapan, pwede itong magdulot ng mas seryosong komplikasyon gaya ng bone disease dahil naapektuhan din ang balanse ng calcium at vitamin D sa katawan. Hindi rin dapat baliwalain ang biglang pagkakaroon ng metallic taste sa bibig o mabahong hininga. Ang tawag dito ay uremic fetor na dulot ng naipon na urea sa dugo na dapat sana ay nailalabas sa ihi. Dahil dito, nagiging kakaiba ang panlasa at nagdudulot ng pagwalang gana sa pagkain. Maraming pasyente ang nagsisimulang pumayat ng hindi sinasadya dahil sa kawalan ng appetite, kasabay ng pagkahilo o pagsusuka. Ang mga sintomas na ito ay malinaw na babala na hindi na maayos na natatatanggal ang toxins sa katawan at nagsisimula ng maapektuhan ang iba pang organs. Isa ring senyales na dapat pagtuunan ng pansin ay ang paminsan-minsang pananakit ng likod, partikular sa bandang tagiliran o ilalim ng tadyang kung saan matagpuan ang kidney. Ang sakit ay maaring dull o matalim depende sa sanhi, pero madalas ay hindi nawawala kahit nakapahinga. Ang pananakit na ito ay indikasyon ng inflammation o pressure sa kidney, minsan dahil sa kidney stones o impeksyon. Pero kung sabay itong nararanasan kasama ng mataas na creatinine, mas malamang na konektado ito sa progressive kidney damage. Ang pagkaroon ng lagnat, panininig o madugong ihi kasabay ng sakit ay maaaring senyales na rin ng mas seryosong infection sa urinary tract na umabot na sa kidney.
Hindi lang pisikal ang epekto ng mataas na creatinine. Maraming pasyente ang nakakaranas din ng mental fog o problema sa konsentrasyon. Kapag hindi natanggal ang dumi at lason sa dugo, naapektuhan ito ang central nervous system at nagdudulot ng kalituhan, hirap mag-focus at minsan ay pagbabago sa mood. Ang mga ganitong sintomas ay madalas hindi agad iniugnay sa kidney, pero mahalagang tandaan na ang utak ay sensitibo sa toxins na dapat ay nailalabas ng kidney. Kung napapansin mong madali kang makalimot o mahirap magdesisyon, posibleng senyales ito na humihina na ang bato. Habang lumalala ang kondisyon, maaari ring maranasan ang hirap sa paghinga. Dahil naipon ang likido sa katawan, minsan pati sa baga nagkakaroon ng fluid buildup o tinatawag na pulmonary edema. Ang pasyente ay madaling hingalin kahit sa kaunting lakad lamang o kahit nakahiga. Minsan, may kasamang paninikip ng dibdib at ubo na hindi gumagaling. Kapag dumating na sa puntong ito, kadalasan ay advanced stage na ng kidney disease at nangangailangan na ng agarang medical attention para maiwasan ang mas malalang komplikasyon tulad ng heart failure. Ang bawat sintomas na ito ay may kanya-kanyang bigat at paliwanag kung bakit konektado sa mataas na creatinine at mahina na kidney. Sa unang bahagi na ito, nakita natin kung paano nagsisimula ang mga pagbabago sa katawan, mula sa simpleng abnormalidad sa ihi hanggang sa mas seryosong epekto sa balat, enerhiya at paghinga. Mahalaga na maging mapanuri at huwag ipagwalang bahala ang mga senyales, lalo na kung sabay-sabay na nararanasan. Sa susunod pagpapatuloy, mas lalaliman pa natin ang pagtalakay kung paano nagdudugtong-dugtong ang mga sintomas na ito at kung bakit sila nagiging babala na ang kidney ay nasa panganib. Habang mas lumalala ang kondisyon ng kidney, mas nagiging malinaw ang epekto nito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang mataas na creatinine ay hindi lang basta numero sa laboratory test, kundi refleksyon ng kabuuang kalagayan ng bato at kung gaano nakahirap sa kanila gawin ang kanilang pamunahing tungkulin. Ang mga senyales ay nagiging mas komplikado at mas ramdam sa pang-araw-araw na buhay. Isa sa mga madalas maranasan ng mga pasyente ay ang patuloy na pagkahilo o pagkahimatay. Dahil hindi na balanse ang electrolytes gaya ng sodium at potassium, nagiging abnormal ang tibok ng puso at bumababa ang blood pressure na maaring magdulot ng panghihina ng pakiramdam at biglang pagkahulog ng ulirat. Ang ganitong sintomas ay hindi dapat ipagwalang bahala dahil maaaring humantong ito sa cardiac arrest kapag napabayaan. Madalas ding napapansin ng pasyente ang panunuyo at pagbabago sa balat. Ang balat ay nagiging maputla, tuyo at madaling mangati. Kapag matagal na mahina ang kidney, hindi na nito nagagampanan ang balanse ng minerals sa katawan, partikular na ang calcium at phosphorus. Ang kakulangan ng tamang regulation ay nagdudulot ng tinatawag na renal bone disease, kung saan humihina ang buto at kasukasuan. Sa mga unang yugto, ito ay nararamdaman bilang pangangalay at pananakit ng katawan. Pero kalaunan ay nagiging osteoporosis o madalas na pagkabali ng buto kahit sa maliit na aksidente lamang. Kaya't ang panunuyo ng balat ay hindi lang simpleng senyales, kundi konektado sa mas malalim na komplikasyon na dala ng mataas na creatinine. Hindi rin ligtas ang digestive system kapag humina ang kidney. Isa sa mga sintomas ay ang madalas na pagduduwal at pagsusuka. Ang naipong toxin sa dugo ay nakakaapekto sa lining ng tiyan at bituka, kaya nagiging sensitive ang digestive tract. Bukod dito, bumababa rin ang gana sa pagkain, kaya maraming pasyente ang mabilis pumayat kahit hindi sila nagda-diet. Ang sobrang pagbaba ng timbang na hindi sinasadya ay malinaw na baala na may nangyayaring abnormalidad sa katawan. Ang kakulangan ng nutrisyon ay mas nagpapahina pa sa immune system at nagpapabilis ng progression ng sakit. Sa mga mas advanced na yugto, ang pasyente ay nagiging mas madalas na may masamang pakiramdam sa gabi. Hindi lang ito dahil sa paulit-ulit na pag-ihi, kundi pati na rin sa restless leg syndrome at muscle cramps. Ang imbalance sa potassium at calcium ay nagdudulot ng sobrang pangangalay ng kalamnan, lalo na sa binti. Maraming pasyente ang nagigising sa gitnang gabi dahil sa masakit na cramps, na kalaunan ay nagiging dahilan din ng chronic insomnia. Kapag hindi nakakatulog na maayos, lalong bumababa ang enerhiya at resistensya at nagiging mas mahirap i-handle ang iba pang sintomas. Kasabay ng lahat ng ito, napapansin din ang unti-unting paglala ng high blood pressure. Ang kidney at puso ay magkaugnay dahil ang bato ang nagre-regulate ng dami ng dugo at fluid sa katawan. Kapag mahina ang kidney, naipon ang likido at tumataas ang presyon sa mga ugat.
Ang resulta ay hypertension na mahirap kontrolin kahit may gamot. Ang hindi nakokontrol na high blood pressure ay nagdudulot ng mas mabilis na pagkasira ng kidney at sa parehong panahon, naglalagay ng matinding stress sa puso. Ito ang dahilan kung bakit maraming pasyente na may chronic kidney disease ang nauwi rin sa heart disease. Isang hindi gaanong napapansin, ngunit mapanganib na senyales ay ang pagbabago sa paghinga habang natutulog. Ang tinatawag na sleep apnea ay karaniwang naranasan ng mga may mahinang kidney dahil sa fluid retention at imbalance ng hormones. Kapag natutulog, bigla na lang hihinto ang paghina ng ilang segundo at muling magigising ng hindi namamalayan. Ang paulit-ulit na pagkaistorbo ng tulog ay nagdudulot ng matinding pagod sa araw at mas mataas na panganib ng stroke o heart attack. Ang pag-uugnay ng sleep apnea sa kidney disease ay mahalaga dahil madalas hindi ito agad natutukoy maliban na lang kung mapansin ng kapareha o kasama sa bahay. Sa mga pasyente na may matagal ng mataas na creatinine, mapapansin din ang mas madalas na pagkakaroon ng impeksyon. Dahil mahina na ang immune system, madaling kapitan ng urinary tract infection, sipon, ubo at iba pang bacterial infections ang katawan. Kapag ang UTI ay umabot sa kidney, tinatawag itong pyelonephritis at nagdudulot ng matinding pananakit, lagnat at paminsang panininig. Ito ay lalo pang nagpapabilis ng pagkasira ng kidney. Kaya't kung paulit-ulit na nagkaka-impeksyon at laging mabagal gumaling, dapat nang masuri agad ang kidney function. Hindi rin dapat kalimutan ang pagbabago sa emosyon at mental state. Ang mga taong may mataas na creatinine ay madalas nakakaranas ng depresyon, pagkabalisa at kawalan ng interes sa dating mga hilig. Ang ganitong kondisyon ay hindi lamang dahil sa physical na epekto ng sakit, kundi pati na rin sa hormonal imbalance at epekto ng toxin sa utak. Ang paglala ng mental health issues ay nagpapahirap sa pasyente na sundin ang tamang gamutan at pangangalaga, kaya't nagiging mas mabilis ang deterioration ng kanilang kondisyon. Ang suporta ng pamilya at tamang counseling ay napakahalaga para mapagaan ang sitwasyong ito. Minsan din ay napapansin ng pasyente ang pagkakaroon ng madalas na panghihina ng kalamnan o muscle twitching. Ito ay dulot ng imbalance sa electrolytes, partikular na sa sobrang potassium o hyperkalemia. Ang hyperkalemia ay isa sa pinakamapanganib na komplikasyon ng mahina na kidney dahil maaari itong magdulot ng biglaang cardiac arrest. Kapag napapansin na may madalas na pangangalay, pamumulikat o hindi regular na tibok ng puso, dapat agad itong ipasuri dahil maaring nangangahulugan ito ng malubhang electrolyte imbalance. Sa puntong ito, nakikita natin kung gaano kalawak ang naapektuhan ng mataas na creatinine at mahina na kidney mula sa balat, puto, tiyan, baga, puso hanggang sa emosyon at isipan ng pasyente. Lahat ng senyales na ito ay magkaugnay at kapag pinagsama-sama, lumilikha ng malinaw na larawan na ang kidney ay hindi na gumagana ng tama. Ang mas nakakatakot pa, kadalasan ay dahan-dahan itong lumalala nang hindi agad namamalayan ng pasyente hanggang sa malapit na sa huling yugto. Kaya napakahalaga ng awareness at maagang pagkilos upang maiwasan ang dialysis o kidney transplant sa hinaharap. Sa mas malubhang yugto ng mahinang kidney, nagsisimulang maging kapansin-pansin ang mga sintomas na nakaapekto hindi lamang sa pisikal na katawan, kundi pati na rin sa kalidad ng buhay. Isa sa mga senyales na lalong lumalala ang kondisyon ay ang unti-unting pag-iiba ng kulay ng balat. Maraming pasyente ang nagiging mas maputla o kaya naman ay nagkakaroon ng yellowish o grayish na kulay ng balat. Ito ay dulot ng anemia, kakulangan ng tamang pag-filter ng dugo, at epekto ng toxins na naipon sa katawan. Ang ganitong pagbabago ay kadalasang sinasabayan ng panghihina ng buhok at pagkasira ng mga kuko na senyales ng nutritional deficiency na dulot ng sakit. Ang katawan ay hindi na kayang gumamit ng maayos na nutrients kahit pa kumakain ang pasyente ng sapat dahil apektado ang overall balance ng sistema. Kasabay nito, lumalala rin ang epekto ng fluid retention. Hindi lamang ito nakikita sa pamamaga ng paa at mukha, kundi pati na rin sa tiyan. Ang tinatawag na ascites o abnormal fluid buildup sa abdomen ay nagdudulot ng bigat at pananakit sa sikmura. Kapag umabot na sa ganitong level, mahirap ng kumilos at madalas ding sumasabay ang hirap sa paghinga dahil naiipit ang diaphragm. Ito ay malinaw na indikasyon na ang kidney ay halos hindi na gumagana at ang katawan ay nag-adjust para subukan lang na maibsan ang labis na pressure. Ang mga ganitong sintomas ay malapit na sa advanced kidney failure,
kaya't nangangailangan ng masusing pangangalaga at madalas ay simula na ng dialysis. Ang problema sa mataas na creatinine at mahinang kidney ay hindi lang nakakaapekto sa katawan, kundi pati na rin sa puso at utak. Maraming pasyente ang nakakaranas ng hindi regular na tibok ng puso, paninikip ng dibdib, at minsan ay biglaang pag-collapse. Ang hyperkalemia o sobrang potassium sa dugo ay nagiging mas matindi habang humihina ang kidney at ito ay isang direktang panganib sa buhay. Ang ganitong sitwasyon ay nagdudulot ng biglaang cardiac arrest kung hindi maagapan. Sa parehong paraan, ang sobrang toxin sa dugo ay nakakaabot sa utak at maaring magdulot ng seizures o kumbulsyon. Kapag ang isang tao ay nagsimula ng makaranas ng ganitong sintomas, malinaw na advanced stage na ang sakit at kinakailangan na agarang interbensyon ng mga espesyalista. Hindi rin ligtas ang mga mata at pandinig sa mga epekto ng mahinang kidney. Ang sobrang fluid sa katawan ay maaaring magdulot ng pamamaga sa paligid ng mata na nagiging dahilan ng malabong paningin sa umaga. May mga pagkataon din na naapektuhan ng pressure sa loob ng mata na maaaring magdulot ng glaucoma o permanenteng pinsala sa paningin. Samantala, ang imbalance sa electrolytes at epekto ng toxins ay nagiging sanhi ng pagkakaroon ng tinnitus o pagringing sa tainga. Ang mga pasyente ay nakakaranas ng paulit-ulit na ugom o tunog na nakakaistorbo sa kanilang konsentrasyon at tulog. Ang ganito mga sintomas ay hindi agad na iugnay sa kidney, pero kapag sinuri, malinaw na may kaugnayan sa mataas na creatinine at huminang bato. Mahalaga ring banggitin ang epekto nito sa reproductive system. Sa kalalakihan, madalas itong magdulot ng erectile dysfunction at pagbaba ng sexual drive. Sa kababaihan, maaaring magresulta sa hindi regular na menstrual cycle o kawalan ng fertility. Ito ay dulot ng hormonal imbalance at epekto ng toxins na naiipon sa dugo. Bukod dito, ang katawan ay inuuna ang mga pangunahing tungkulin gaya ng paglinis ng dugo at pagpapanatili ng balanse ng fluids kaysa sa reproduction. Kaya't naapektuhan ang sexual health ng pasyente. Ang epekto nito sa relasyon at emotional well-being ay hindi biro at nagdadagdag pa ng stress na nakakapagpalala sa kondisyon. Sa huling bahagi ng mga senyales, lumalabas ang matinding uhaw at tuyong bibig na hindi basta nawawala kahit gaano karaming tubig ang inumin. Kapag mahina na ang kidney, hindi na nito kayang i-regulate ang tubig sa katawan ng maayos, kaya't laging nauuhaw ang pasyente. Ngunit kasabay nito, lumalala rin ang fluid retention, na parang kabalintunaan dahil habang iniipon ng katawan ang tubig, ramdam naman ng tao na parang kulang pa rin siya. Ang imbalance na ito ay nakapagpahirap hindi lamang pisikal kundi pati emosyonal dahil nagiging napakabigat ng bawat araw para sa pasyente. Kapag pinagsama-sama ang 10 senyales na ito, mula sa pagbabago sa ihi, pamamaga, panghihina, pangangati ng balat, kakaibang lasa sa bibig, pananakit ng likod, problema sa paghina, abnormalidad sa isip at emosyon, paulit-ulit na impeksyon hanggang sa malalang epekto sa puso, utak at iba pang organs ay nagbibigay ng malinaw na babala na hindi na kaya ng kidney ang kanyang pangunahing tungkulin. Ang mataas na creatinine ay hindi dapat baliwalain dahil ito ay konkretong sukatan ng kung gaano kabigat na ang pinsala sa bato. Ang bawat isa sa mga sintomas na ito ay nagsisilbing alarm signal ng katawan na kailangan ng kumilos bago mahuli ang lahat. Mahalaga ang regular na pagpapasuri ng kidney function, lalo na kung may kasaysayan ng diabetes, high blood pressure o sakit sa pamilya na may kinalaman sa bato. Ang simpleng blood test at urine test ay makakapagbigay ng malinaw na larawan kung gumagana pa ng tama ang kidney. Sa sandaling makitaan ng problema, dapat agad gumawa ng lifestyle changes tulad ng pagkain ng masustansya, pag-iwas sa sobrang maalat, pag-inom ng sapat tubig at pag-iwas sa bisyo gaya ng alak at paninigarilyo. Ang maagang pagtuklas at tamang pangangalaga ay nakakapagpabagal sa paglala ng sakit at makakapagligtas sa isang tao mula sa dialysis o transplant. Kung ikaw o ang isang kakilala mo ay nakakaranas ng ilan sa mga senyales na ito, huwag na mag-atubiling magpakonsulta. Mas mainam na maagapan ang sakit habang may pagkakataon pa kaysa hintayin itong umabot sa huling yugto. Tandaan, ang kidney ay isa sa pinakamahalagang organ sa katawan na tahimik lang gumagana araw-araw. Kapag ito ay bumigay, malaking bahagi ng ating kalusugan at buhay ang nakasalalay. Ang pagbibigay halaga sa mga senyales at paggawa ng hakbang na iyon ay maaring magligtas ng maraming taon ng magandang kalusugan at kalidad ng buhay. Kung nagustuhan mo ang video na to at may natutunan ka,
Don't forget to like and share para mas marami pa tayong matulungan. Subscribe ka na rin sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga natural health tips araw-araw. Thanks for watching and we'll see you in the next video.